iPod niya. Laki na ng iPod mo sa laki kaya iPod mo sa tinalo. Okay, game. Proverbs 4:23. Yes. So yung ginagawa natin lagi, ganun pa rin naman yung gagawin natin. Pero ito isang verse lang to. Okay? So pwede tayo mag-take ng time. Paano natin siya iintindihin, no? Sige. Proverbs 4:23. Sino pwede nabasa? Isang verse lang. Proverbs 4:23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Okay. Sige. One verse lang. Ano ibig sabihin nito? So pwede tayo mag-take ng time, no? Kasi isang sentence lang siya. Ano ibig sabihin ng guard? Protect? Ingat. Okay. Take care. Take care of your heart. Okay. 4:23. Ano pa? Sa ibang version, watch. Watch over. Watch over. Okay. Determines the course of your life. Okay. Course of your Meron pa bang dagdag? Sa ano? Anong idea niya sa guard? Ano nakalagay? Kuya. Kuya guard? Wait. Sabi mo, anong English sa guard? Ito ba yun? Proverbs 23. guard din. Ano tingin niya? Pag nag-guard dyan. Ikaw, Matt. Pagka nag-guard ka sa basketball. Point guard. Oo nga, no? So, anong ginagawa? Hindi ko naisip, Bantay. hindi ko naisip yun, ha? Kasi, para hindi makashoot. Hindi mo shoot yung kalaban. Narinig niyo yun? Defense? Oh. Oo nga, no? Depensa. Guard. Okay. Tama, no? Meron pa ba? Pag hindi mo gina-guard man sa basketball, pag maluwag yung pag-guard mo, ano ang tendency? Depende po sa titira ko, shooter or Tama po. Pag shooter, makakashoot. Pag hindi, Okay lang. Pero minsan, merong hindi talaga shooter, pero passer siya, kilala niya kung sino yung shoot. Pag hindi mo rin binantayan, makakapasok din yung ano, so di sabihin makakapuntos yung kaaway. kaaway. Kalaban. Okay. Eh, dito guard to eh. Guard daw. Sige. Meron pa Kaaway ba? guard? safeguard po. Safeguard. Safeguard Ano, na ano, ano, sabon ba yan? Kasi pa di ba po guard? Siyempre po, ibig sabihin po nun, mag-stay safe ka po. Like safeguard. Okay. Hindi po yung sabon na. Okay. Tama. Ano pa? May naisip po ba? Wala na? Okay na yun? Defense? Okay na yun. Marami na tayong nasabi. Isang word pa lang yun, ha? Okay. Sabi, ano daw yung i-guard? Okay, ano yung heart? Pumapasok sa amin Puso? Dito po sa Tagalog, isipan. Isipan? O bakit ganun? morals. Tama ba? Yung mga Tama, isipan. Isipan? Bakit ganun, guys? Ano sa palagay nyo? Emotion po ng bawat tao. Ha? Malalaman natin. Kung ano Ginagamit ibig mo sabihin daw ng para to make decision. Tama, di ba? Magkakonect. ano sabi isipan doon sa Tagalog? Oo, magkaiba yun, ha? Teka. Be careful. What do you think? O saan ang... Ano kasi chip eh, be careful with my heart. Okay. Meron ding version, ha? Be careful how you think. Thinking naman. Above. Paano nangyari yung heart tapos think? Hindi ko rin alam. Di- Hindi ko rin. No? Ba't kaya ganun yung mga translation? Sabi ni Matt, tinatanong niya, Sige. emotion lang ba yun? Tamang tanong. Magandang tanong siya. Tinatanong ni Matt kanina, emotion lang ba yun? What you feel is what you think.
What you feel is what you think daw, sabi ni Alin. Oh. Ano, what you think is what you... What you feel is what you think. Hindi Minsan, ba what you think is what you feel? minsan parehas eh. Correlated siya eh. Minsan So, Yun nga yung Ha? isa ko, napag-usapan na natin. ano yan, Chloe? Heart po yung center of thoughts na. Heart yung center ng thoughts? Tama ba yun? No, it's the center of your emotions. Parang ano, yung, Center of emotions? parang ganon, yung kung ano yung naiisip natin, di ba na-affect yung heart natin? Oo, Parang okay. siya yung magiging main, ano. Kung nga nag-isip ako, tapos yung naisip ko, pag inisip ko lang naman siya, yun lang, inisip ko lang, wala lang yan. Pero pag may heart, nako, na ginamitan ko na siya ng feelings, gano'n, Mhm. na-affect niya yung heart. So, Ah. Ano pa? Sige, share na yan. Share na. Nalala po kasi sa Sige. Kahit kasi sabi, guard daw. Safeguard. Depensahan. Hindi mga description natin eh. So yung heart, hindi siya yung organ. Malama, no? Hindi siya si Ate Heart, no? Okay. Ano pa? Sabi niyo, ano ba yung alin? What you feel is what you think? This is what you guess? Ano sa palagay niyo? Meron pa ba? May verse pa yun na, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Heart. Sige, ganito muna. So, ano naisip mo sa heart? Tama na yun. Marami na ba tayo nasabi? Sige. Meron ako notes dito kasi sinerch ko yung Hebrew. Para lang dagdag. Kasi bakit heart yung sinabi? Sa heart dito, tinutukoy na mind, will, emotions, tapos moral center. Ibig sabihin, hindi lang feelings, kasama yung decision making sa understanding. Yun yung tinutukoy na heart. Sa Proverbs 23, sa 4:23. So ang babantayan daw yung mind sa yung will. Ano yung mind sa will? Ano yung mind sa will? Right lang po. Yung thoughts. will is your Sure. karunungan at katarungan. Karoon. Wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge. Kasi alam ko knowledge is yung Power, mag-isip mo. Yung wisdom is how you would act the How you knowledge. use yung knowledge. Yeah. Okay. Salamat po sila. Tama. So alam na intindihan natin na ang i-guard natin yung mind, yung will. Tama ba? Na-define na ba natin ang maayos? Intindihan natin yung mind sa will. Bakit yung tumatawa dyan? Ha? Parang pinapahirapan ko ang sarili ko sa will. Bakit? Ano ba yung will? Ano yung will sa'yo? Hinahanap ko nga po eh. Kung ano yung Ah. ko sa will. Mas may sinasabi niyo tungkol sa will. Ano yung will? May tinatanong siya tungkol sa will. Ay, magkaiba po, magkaiba o magkadikit po ba yung will tsaka yung decisions? Medyo. Kasi Kano na? pag will kasi, gusto mong gawin. Sa decision din siya. Na ang difference lang, kung yung gusto mong gawin, you decide kung gagawin mo o hindi. Pwede kasi gusto kong sikuhin si Maymay, pero hindi ko gagawin. Gusto mo lang. Pwede mo Will lang. ko, I pero decided na hindi ko pero gawin. I decided ko. May konting difference, pero similarity din siya. So yun yung will, JL, yung gusto mong gawin. Okay? Emotions, alam na natin yan. Okay? So sabi, ang ika-guard daw, kasama rin yung decisions sa understanding. Bakit kaya kasama yung understanding? Mabantayan din natin kung paano tayo umintindi. No? Yun kasi yung meaning na binigay eh. So ano yung sabihin na? Ano naisip nyo? Ha?
understanding natin, pwede hindi tama. Pwede, no? Kasi government. Mali-mali pagkaintindi mo dun sa mga bagay-bagay. Pero, in-accept ko na tama ka. Hindi nabantayan. Hindi nabantayan. Mali pala yung pagkaintindi mo. Pero dahil naisip mong tama ka, tama yun, mali na pala yung naisip mo. Nagigets na. In-understand mo, ito yung pagkaintindi mo. Mali pala yun. Kaya nangyari, yung in-accept mo na, na-understand. Yun na yung intindi mong tama, Na hindi nabantayan. na hindi nabantayan. Okay. Wait. So yung guard, so yung heart, naiintindihan na natin. No? Yung above all else. Ha? Higit sa lahat. Ano pa? Tama yun, higit sa lahat. Priority! Wow! No exception. No exception. Tama yan ah. Priority sa ka, ano isa? Higit sa lahat. Di ba? Oh, higit sa lahat. Di ba yun eh, Tagalog. So higit sa lahat, ito daw yung gagawin. Kasi, nagbigay ng reason. It determines, ano yung determine? Ay, ako sure sa Tagalog. Determine. Tukoy daw. Tukoy, okay? Tukoy sabi. Oo, meaningful pala sa Kailan kasi tinatanong nyo? Kailangan pinipressure. Distinct. Distinguish. Establish. Medyo synonym ata yun. Hindi ako sure. Distinguish siya. Determine. Establish. Iba pa yung determination. Iba yun, yun ang iba. Okay? Determine. Okay. Ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog? Kaya sa Tagalog, Influence of factor. sapagkat kung ano yung iniisip, yun din ang inyong magiging buhay. Straightforward. Wala siyang word for word. Kung ano yung Iniisip talaga ano sa Tagalog. iniisip yun. So gagawin daw natin to, i-guard yung heart. I-guard daw yung heart above all else. Kasi ito yung mangyayari pag hindi ginawa. Yun yung determine kung ano yung takbo ng buhay. Tama ba yung course of your life? Takbo ng buhay, mapupuntahan ng buhay natin. Tama ba yan? Kapalaran, wow! Okay, kapalaran. Fate, no? F-A-A-T-E, no? Destiny. Opo. Doon daw dadalo, meron kung may closeness to you. Okay, positive yung ano. Dito daw, doon mo dalo. Doon ka mag-course to. Yun yung route mo. Route. Tama, ah. Yun ay route mo. Okay. So ngayon, naintindihan na natin yung verse. Ano yung meaning nito sa atin? Close. Ano yung meaning nito sa atin? Yung original meaning ng verse, nakuha na natin. So nasa reflection application na tayo. Ito yung madalas namin sabihin, mga Christian. Anong meaning sa inyo? Anong meaning? Kaya gusto ko sumasagot ako Oo nga. talaga. Anong meaning sa inyong verse? Meron ba? Dapat meron, guys. Application na ito, reflection. Okay, pamakaisip. Sige. 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 Nag-focus. Yung verse mo to kasi, lagi ko sinasabi sa akin na Richard. Oo pala, Chad. So, na-apply ko sa sarili ko. Pag meron akong mga decisions na hindi tama, like ako lang mismo nag-decide. Parang for example talaga ito. Sige,
Sa ano po, sa relationship naman. Okay. Tapos, nagpadalis ka na sa decision na mag-enter sa relationship. Laging sinasabi sa akin ate Charla, guard your heart. Ganun. Kasi, di ba nga sabi, part is, dito ang sinabi sa guard your heart is, may, part siya ng sa decision making. So, yung decision na yan na hindi ko pinag-isipan, talaga ng sobra. Nakaka-affect ko yun sa takbo ng buhay. Kaya, para ano po kasi siya, pag dahil dun sa situation na yan, dahil sa hindi ko na-guard yung heart ko, hindi ako, okay, yes sir. Parang hindi siya, hindi na ako align sa kung ano yung tama dapat na gawin. So, atong first na to, ina-apply ko siya sa ganun. Sa relationship. Opo. Kasi ayun na yung normally ko. Ayun na yung sinasabi sa akin. Kay Chloe daw, sa relationship na na-apply. Kasi sinasabihan lagi siya ni Ate Char. Yung guard niya, yung card niya. Baka nag-apply yun dahil sa pag-decide kung papasok o hindi, tutuloy o hindi. Oo. Ano pa? Kayo, ikaw naman. Sige. Sa akin naman is yung years na to, siguro yung paano ko mag-guard yung heart ko sa paano ako mag-decide sa buhay ko. Like yung mga path na gusto kong tahakin. And also, pinoconsider ko na dito is yung pagiging committed ko sa church. Sa ministry, gano'n. And dito, sinabi dito is guard your heart above all else. So, ang tawag dito is, kagaya ng meaning kanina is, ayun nga na, ingatan natin yung mga decisions natin. And, Sige. Sige, And- kung ano lang yung gusto mo i-share. And yun nga, sabi ko sa inyo is yung pagiging committed ko. Kasi ngayon, medyo struggle na talaga kasi sobrang pagod na. Yes. Yung katawan ko, hindi ko na siya kayang ang tawag ko? Parang pinaprepare ko talaga yung sarili ko for the ministry. Like every Saturday dapat may energy ako para makapag-ministry pa, like yung youth and music team kasi dalawa yun. And then whole week, puro ako school tapos gawaing bahay. Tutupid tapos mag-iba. So medyo nakakapagod din. And ngayon, medyo napapressure na ako. So, sakto tong binigay ni Kuya Casey kasi dito, it reminds me na kailangan ko maging wise sa mga decisions ko kasi ito yung nagde-determine ng path na tatahakin ko for my full life. Ayan. So yung effect, tinitignan mo na yung mas malayong effect. Hindi lang yung parent. Sino pa? Isang verse lang ko eh. Sino pa? Sige, Mark. Nawala. Meron lang po, dagdagan ko lang. Kapag po ba yung sinabi po, guard your heart, possible po bang guard agad? Hindi po ba pwedeng possible, hindi po ba pwedeng observation, papasok po yung observation para po malaman ko po how to guard your heart. Kasi minsan po sa sobrang guard na pag-guard po natin sa heart natin, parang overflow, basta ano po, nadadagdagan po. Oh my.
Guard your heart. Guard your heart, man. Medyo wait kanina. Nakapasok. Guard your heart. Observe your heart na. Sige, sige. Kaya po, kasi po, di po natin siya malalaman, ay hindi po natin alam paano po natin i-guard yung heart natin if ever hindi po tayo mag-observe sa nakapaligid po sa atin. Check your heart. Hmm. Kasi nga yung meaning na binigay ni Mark kanina, basketball, ano siya rin, depensa. So parang nasa isip mo, parang aggressive masyado kung guard agad. Yes po. So yung kung iba po, sobrang ano ang like, halos lahat di nyo na napapakiramdaman. Nawawala na po yung Nagets ko emotional kasi. intelligence. Intelligence! Sa point of view kasi ni Mark, yung guard, aggressive siya na talagang depensa, bawal tumakapas. Ganon. Pero kasi points yun eh. Pero yung guard kasi pwedeng ingat lang. Diba sabi mo siya sa ibang verse? Oo, bantay lang. Yun nga, kinaklarify ko lang, nasa point of view ni Mark, yung guard, aggressive siya, intense. Parang bawal ito makapasok. Pare, i-guard yung heart ko kasi baka masaktan ako. Ganon. Masyadong defensive, parang ganon. Tingin ko naman, parang pareha siya. Pareha siya. Parang yung kapag ka nag-observe ka, parang i-guard mo yung heart mo kung kanino mo siya Yes, ayun po. part siya ng pag-ano. Ng guarding. Ng guarding. Ng observing. Yes. Oo. Kasi ang babantayan mo, ang sabi dito, hindi ibang tao tinitignan mo dito ha. Ikaw mismo. Sarili mo, no? Hindi siya dependent sa iba. Ikaw mismo may trust Ang kasi tayo. command mo to your heart sa hindi naman guard his heart. So malinaw yung guarding dito, hindi to guarding ng ibang tao, kundi guarding ng sarili. Okay? Yung babantayan mo ikaw, hindi yung iba. So, kaya siguro ganun na lang para aggressive tayo. Kasi tayo yun eh. Tayo yun eh. Tayo yung pwedeng mag-act ng something na out of, kung nawala ka ng natin. You know? So, pwede kang maka-hurt. Diba? So, yung sinasabi mo, bakit kailangan ba talaga guarding na parang Super strict. super strict? Pwede, kasi ayaw mo Ako naman yun eh. pero mag-observe ka muna kung paano ngayon ikaw, ano nangyayari sa, kunyari, may nagbigay na mention sinabi na insulting. And then ikaw, tinwala mo sa isip mo, wait lang, insulto ako ha. So ganun yun, diba? Papasok, magre-receive ka. Si Jay, ininsulto niya ako. Papasok sa isip mo. Tapos ikaw, ang receive end mo, sasabihin mo, ininsulto ako nito. So medyo gaganon ka. Paano ka mag-act na? Siyempre, nasaktan. Pero dito sa heart mo, inintindi ka, nasis na utak mo, wait lang. Paul yun. Tapos ikaw, ayun yan, sumasakit yung puso. Ganun at susuntuin ko. Susuntuin. So, yun yung sinasabi yung mag-decide ka na. Oo. Tapos kung nag-decide ka na, will mo na. Gusto ng ano mo, suntukin mo siya eh. Pero because bantayan mo, hindi, ay wait lang, pwede ka pwede mo sabihin medyo off yun. So, di ba, nakita niyo yung flow? So sa example ni Clark, two-way siya. Papasok sa palabas. Tama ba? Ginaguard mo yung makakapasok, tapos ginaguard mo rin yung lalabas. Oo, nga no? Pasok at labas yung guarding. Hindi lang siya basta yung labas. Kasi kaya mo nga ginaguard para yung ilalabas mo, Safe. safe. Guess yun. Safe pa rin siya lalabas. Safeguard. Safeguard. Gets mo na? Ay, gets nyo na. Ginaguard mo yung self mo para mag-guard mo yung interact mo or paligid mo. Kasi yung pag-guard mo sa sarili mo, guard mo yung para sa kanila. Para hindi ka makakasakit. Parang gano'n. Pero pa kayo sa nakuha sa sinabi niya. Kaya, ibig sabihin, pag ginard mo yung sarili mong heart, may possibility na magiging safe din yung iba sa'yo. Hindi lang sa pansarili. Tama ba yun? Agree ba kayo? Pwede pala yun, no? Yung heart ko lang yung ginaguard ko, pero naging safe din si May dahil sa pag-guard ko ng heart. Pero may tendency di ba na kapag ginaguard mo yung heart mo, is may tendency rin na
isa. Yun sa tingin ko yung question ni Matt. Kaya siya nagtatanong kung kailangan mag-guard ka agad. Kasi baka mamaya parang stiff naman, parang nagre-reject ka. So, hindi pwede. Kasi nangyari minsan, di ba? Because of our experience, masasaktan ako dito, so defensive ka na, naka-guard na kagad yung heart mo. Yun yung natanong ni Matt. So nangyayari rin yun. Masyado akong mahigpit. Walang makapasok. Walang makakano sa akin. So, di ba? Pwede yun. Super guarded naman. Overly. Mm. Pero meron pa rin tayong wisdom how to do it. Yun nga. Hindi lang siya ang natatapos lang dun sa guard. Sa pag-guard mo. Kasi lalabas at lalabas talaga yun. Pero may tamang way para makapag-convey ka ng sinasabi mo or ng actions mo sa iba na hindi ka makakaste. Dito kasi plain lang yung text eh. Sabi lang na i-guard kasi nga ito yung mag-determine ng future natin. So nakadepende pa rin siya siguro kung ano yung future natin. Sama siya eh. Kaya mo nga siya i-guard dahil sa future. Yung dito yung guarding of the heart. Ay, papasok. Oo. Tapos, yung determines the course of your life, din naman yung palabas. Tama lang, may two parts. Flow na. So sabi, tignan mo ano yung pumapasok sa heart mo para ma-regulate mo. Aware ka na ma-regulate mo kung paano ka. So, it's something na parang tinuturuan tayo sa solo ng dito na we are in control. Kung ano yung ipapasok natin sa buhay na. Di ba ba? Sabi kanina, teka na, open ako dito ah. Kung pwede rin kasi sabihin mo na, ay, hindi naman tumalagang tao sa akin, wala lang ako. Sayang energy ko dito. Pwede gano'n, di ba? O ako nang palapatol ako, nagalit ako sa kanya. O para sa kaming makikid yung yung pasensya. Suto ka nga eh. Tapos, eh, hindi naman sila naman. Eh, pares naman sila kung di ano. Kung pwede gano'n, di ba? Kasi hindi mo nga ginard yung heart mo. Hindi mo kinasipay, mahalaga ba? Balagin ako ng effort. Pwede kasi gano'n, di ba? Tapos, papasok yun, kung paano ginagard yung heart mo. Ganun sinasabi kita dito. Kung paano ginagard yung heart mo, pumapasok sa'yo. Yun yung magiging reaction mo naman. Yung magiging future mo. Oo. Di ba? Yung mga bagay kasi nasaktan na ako. Paano mo react? So yun yung sinasabi naman ni Chloe. Connected yung mind sa mental. So meron talaga na hindi na mag-filter eh. Nawakit tayo mo, sumupo ka na agad. Nakakahawa pa ng teka mo. Umagal ka agad yung kamay mo. Diba? Ay, magagaan mo anong filter. Yung determining your future or yung course of your life, talaga ano siya, importante. Kasi ito mga rin, yung nangyari na sa'yo. Kaya ka naging ganyan ngayon. Yes? So ano, dahil sa past, hindi mo na-guard yung heart mo. Ngayon, sensitive ka na. Opo, sensitive heart. Diba? Ibig sabihin, yung time na hindi mo na-guard yung heart, yung effect niya hanggang ngayon. No? Isa nangyari siya. Tama ba? Kumagay si Hara. Kasi, dito kasi sa person is parang binabalaan talaga tayo na bantayan natin kung sino yung pumapasok sa atin. Kasi, may mga decisions tayo minsan na hindi na natin makokorek. Like, parang permanent na siya sa buhay natin. If ever man na ma-decision natin yun is mababago natin, pero nakatatak mo yung basta, ano din ba? Kahit hindi mawawala yung mark sa love. Okay. Kasi yung course of life na sinasabi, no? Kasi pag meron ng damage, minsan yung effect, ang tagal, no? Kasi, ayun din po kasi yung sa ending na ayun din po yung magiging takbo ng life.
pala sinabi yung mind, no? Kasi nagiging ano na siya, my behavior, gano'n. Attitude, no? Pwede rin ba isama din dun yung mga influence? Oo, kasi ikaw pa Social media, Kung sino pinapanood mo lagi. palagi, sino yung kasama mo palagi, yung mga words mo, ano yung ina-accept mo. basta Sinalaw mo. basta related sa heart. Yeah. So may effect siya sa heart mo. Kailangan aware ka. Ano pa? Ano pa idea niyo? Sa akin yun, yung ano, yung kung ano yung pinifit mo sa sarili. Kung ano yung pinipili. Pinifeel mo. If more on, ano ka, yung negative na, yung mga bad, ano, nasa, napipit mo sa sarili mo. Bumasa sa puso natin. Eventually, may lalabas mo. Kung pinifit mo naman ng work, yung ano, yung nade-determine yung course of life mo kasi na-align siya kay work. So kung ano yung pinapasok, Hindi na tama. lalabas. So, yun yan. Tama. So, pwede ba yun na sabihin na if you're continuous na binibili mo na you're not good enough. Wala. Insecure ka. May insecure ka, lalabas yung sa action mo na insecure ka. Nalabas sa sarili. Person. Mm. Nalagets niyo yung ano, pati sa mind. Kung negative yung pinapasok mo sa yun natin nilabas sa ano. Kasi tumatapak siya sa ano yung emotions mo, then nandun din siya sa Hindi ba kayo kay Ate Charm? O, si JL daw, may isi-share. Sige. Tungkol rin dun sa about being dala sa social media. Naalala ko kasi may sinabi po kayo na na huwag mo pala rin something na about na huwag mong gagamitin yung Panginoon sa mga bagay ng mga kanina para lang sa benefit. Tapos ngayon, sa feed ko sa YouTube, yung mga pumapasok ng mga yung mga videos na tungkol about yourself na napakita itong video na dahil gusto ng Lord makita. So, tapos, hindi ko naman sila pinapanood, pero ino-observe ko sila. Kasi, do I trust this video kung ano yung sasabihin nito? Kahit na binabasa ko naman, pero pinag-guide ko ngayon sa sarili ko. Parang, last time nag-doubt na ako kasi hindi ako sure sa sarili ko kung papaniwala ako ba ito. Papaniwala ako ba talaga yung sinasabi nila, kung tama ba sa sinasabi nila. Kaya, minsan, lumalapit na lang po ako sa inyo. Tapos, tapos, lumaanakalang sa tayo. Kung kapag may mga questions ako, kahit na hindi naman ako madalas na sasabi ng mga questions. Parang Nag-iingat ka. nag-iingat po ako kasi is it wrong ba? Is it right ba? So, nag-iingat ka sa information na na nare-receive ko. false prophet, mga ganun. Baka mali yung maintindihan ko po ba? so yung sinasabi mo, ganun mo siya ina-apply. Yung pag-guard ng heart, nagtatanong ka muna kung tama ba. May sense sa iba. Ako naman nandun. Hindi ako nanonood ng ano, ng horror movie. Kasi alam ko yung sarili ko na. Tama yun! So, kasama yun. So, dahil alam ko na. One time, nanonood ako ng horror. So, ako, nag-imagine kasi ako after. Takot ako mag-siya mag-isa. Yung sa paano ako, dapat tinulog. Ini-imagine ko. Bawal So, tayo ganun kasama. yung nangyayari sa akin. Ganun, hindi ko na-guard. So, yun yung guard ko. Naranasan ko. Yung matakot. Ayan, tuloy na. So dahil doon, hindi ako nanonood ng horror. Pero yung nangyayari, hindi na lang Nilalayo mo na sa sarili. So ako mismo, nilalayo ko. Hindi ako nanonood. Kunyari, alam ko yung sarili ko. Pag nanonood ako na isang episode ng K-drama, hindi ako titigil. So ang ginagawa ko, hindi na ako manonood ng K-drama. Kasi nga hindi nga ako titigil. So yung mga ganon. Yung minsan, kailangan May mo na siya, request na. ano, para malaman mo na kung ano, kasi yung mangyari yung walang tulugan. So application din siya ng paano mo gina-guard. So parang lahat ano.
lahat related sa Lahat heart. related. Nasabi niya, pinaglanan mo rin sarili mo yun. Tama, no? Oo. Pwede, no? Kasi hindi mo mag-guard kung hindi mo rin alam eh. Parang sinasabi ni, ni Hana na parang lalo sa kanya, tumatak sa kanya, nagmahal sa kanya. So, dahil doon, nag-guard na niya yung ano yan. Kasi may experience na siya eh. Na ito yung nangyari nung ginawa ko to, hindi ko nagawa sa'yo. Yes. Diba? Hindi parang may Ayaw pa ni Sherwin. Sunod ah. That's fine. Wala, wala gusto mong share. Ako meron pa. Ba't ka nag-decide na pumunta na? Yan. Tama. Oy, Lou. Napili ko sa lang. Ang galing ko. Ang design mo. Hindi. Gusto mo kayo makasama? Hindi ko. Ikaw mo salita. Hindi ko. Biniyo ka ba? Ay, lumagat eh. Ilan taon na si Lou? Ang dami na. Guard your heart! Guard your heart! Mag-11 na. 11? Mag-11 na. Kumain ka rin naman sa children. Umatay na nakaraan. Mag-11 ka doon sa children ha. Umatay siya nakaraan. May ano ka, show and tell ah. Malapit ka na dito. Wala sa inyo mga yan. Wala pa ka na. Abutan mo pa kami. Pinag-usapan namin nila kay Casey, paano pastor pagka naging adult na daw kayo? Oo, kasi ang Tatanong nila kay Casey, ako pa rin ba sa youth? Gusto niyo ba iwanan kayo kaya Casey? Ayaw! Hoy! Yung adults na kayo. Yang adult na kayo. Pero nag-agree naman kami ni Pastor. Ang nasa isip ko kasi, yun nga, sabay-sabay tayo nakakasaya. Tapos kayo, kung may mga ministry kayo iba, magiging parang ate child na kayo. Wala rin, nasa youth kayo, tapos teacher din kayo ng children. Ay, nasa young adult kayo, tapos teacher din kayo ng children. Nasa music kayo, tapos sasaya. Yan, adult Kasi yung kaya children, tapos. nakaka-agree din eh. Youth yun. Magiging youth yun. Yung shan-shan naman yun. Ito. Meron na yan. Ayun, dali! Dali kayo so excited! Hindi tayo. Kailangan ko. May ka pang isip ko minsan. Kaya. Ay, grabe yung kaya yan. Go. Kunyari ako nakausap. Tapos yung Gusto ko. Ayun. Gusto dito ko. Sino? Ano ginagawa niya? Gusto na tayo? Ano, Luke? Yung narinig. Luke, hindi na narinig. Narinig! Mista daw tayo. Pwera lang sila. Pwera lang sila kasi lagi sila nakikita, di ba? Mista daw tayo lahat. Pwera lang sila. Pwera lang daw tayo. Iskalo, Luke, iskalo. Ayun mo kay Dubs. Hindi ba? Meron pa ba? Ayan na. Baka meron pa, ito alin yan, mga mag-share. Sabi ko na. Sige, Lida. Oo, parang natakal din natin yung kanina about sa kung ano yung nakasanayan mo, yun parang magiging like outcome mo as like how you go about. So naalala ko yung naging topic namin sa camp sa RDF about sa strongholds na there are Pastor, ano ba yun? Pastor, wait lang. Strongholds. Lahat ba alam mo strongholds? Na there are things, parang may mga things na hindi na-develop sa'yo, kaya ka gano'n. Yun yung parang napag-usapan namin, and naalala ko na maybe, paano ba ito connect? Na sa dulas ng dila ko, pero
They care. Nakaka-conscious. kahit nagpulitan ng pampas, and ngayon mo lang nalaban kung paano mag-regular, still, you'll be okay. Alam mo yun, di ko siya masabi, di ko ma-find yung words na, Mas naging strong. no, parang, you'll rewrite what you had before. Gets niyo ba yun? Tama. Yeah, parang ganun. What she's saying. You learn. She says. What What she said. Okay, tama ako pag-iintindi ko. Yung guardian of heart na sinasabi mo, yung pag-correct mo sa past mistakes. Yeah. Ah, Kasi like, di ba, ano naman? you have this, Hindi mo rin nakasakit ka. can I open my eyes? No. So yung sinasabi ni Tina, meron ng mistakes before, tapos i-guard mo yung heart mo ngayon para i-correct mo na siya. Ganon? Eh, tama lang. Guard mo ng heart para hindi na maulit or ma-break yung cycle. Breaking your strong. Kaya sa strong. So anong ba ang lahat ng strong? Naintindihan mo ba? Ha? In literal meaning, it is a heavily defended space. Dictionary ba? Heavily. English ko lang. Heavily Heavily. defended place. Stronghold. Ah, okay. Pero kapag Nandito yung sa notes ko eh. may isa pa, figurative meaning. Kasi ito, ano yung kapit? Stronghold. Kasi may isa tayo figurative meaning. Sige. Para mo maintindihan na. Sige, ito. Sige. Except those things that are keeping you from doing. Okay. Sa biblical context kasi, every time na naririnig natin, negative yung pinupunoy. Oo. Ibig sabihin, pag may stronghold ka, ano yun? Meron ba? Wala? Ayan. Kaya ba natin mag-share? Holding mo ba? Kanina hindi pinag-usapan namin tatlo eh. Mga business namin. I-share na ba natin yung mas stronghold natin? Hindi, kung gusto mo lang. Ikaw, anong stronghold mo? Na negative? Ha? Ay, mama. Kay mama mo, ano? Matagal na po yun eh. Pero hindi ko pa makapili. Stronghold. Sige nga. Stronghold. So basically, bata ako, nanonood kami ng Train to Busan. Dahil ako nanonood ako. Train to Busan, Nakita ko kasi yung endings na maiyak ako. Hmm. Tapos sabi ko kay mama, bayak ako dito sa sinato kasi emotional. Sabi niya, ba't daw umiiyak? Parang ang okay, parang ang okay na emotion ko. Okay. So, parang dahil makita ko, ano naman, dahil emotional lang. Yun. Parang hindi na ako mag-alas. Kapag ganun yung kapag ako ilalapit sa kanya, dahil hindi ko na ito maganda. Sorry pa pa dito kasi dati. Tagal ko na ito. Ito pagkaintindi ko, correct mo mali. Dahil dun sa nangyari, nagkaroon ka na ng hesitation, lumapit, pag may mga ganun parang na-reject ka. Emotional. Feel mo na-reject ka, invalidate. So paano naging stronghold? Kasi hindi ka na lumalapit, naging close. Kaya gano'n. Kapag, emotional. Kaya nga, kasi sabi mo stronghold siya eh. So ibig sabihin, kung stronghold siya, every time na emotional ka, ayaw mo muna nang lumapit, mag-share. O kaya ayaw ko ilabas yung i-express. Oo, kasi nga baka Nakakanood. ma-reject ka ulit. Baka mapagsabihin. Tama yun, stronghold. Kasi ano ka eh, parang Tapos may napalit mga video na yung mga tao na nag-express, they are less likely to lash out ng emotion. Tapos yung mga tao na parang stoic, yan tama po. More volatile yung nila, pag-express nila. Masasakit ka ba? Psychology na yun. Psychology na yun. Psychology na yun. Stoic ba?
sinasabi mo na yung mga tahimik, sumasakong gano'n. Volatile ka sa Pagkatapos sa yung movie, mag-express sila afterward. Mas Parang kung i-contain hanggang kaya. Opo. Pero kapag nalabas nila, Kapag hindi na nakaya, doon na siya magbubuga ba? Kumbaga isang labasan na lang. Sinong gano'n? Sino nakaka-relate? Ako medyo gano'n kasi. Oo. Itising ko hanggang kaya. Ikaw? Mahilig ako magtago naman. Medyo gano'n din ako. Hanggang kaya, ako lang muna. Tama. Gano'n ka rin. Ako hindi. Ikaw hindi. Labas ka agad. Kasi ako hindi ko rin. Ah. Pero kailangan ko rin pala contain. Minsan naman pwede. So, magbabago din siya eh. May time na kailangan may contain, may time na kailangan may Oo, kasi depende. Depende. Pag relationship yung pinag-uusapan, communication na yun. Matama siya sa communication. Another issue naman. Hindi ko alam na galit ka pala sa akin. Ay, akala ko okay na. Pero, sige, sige. Depende rin po siya kung paano po siya i-express yung feeling. Tama, guard your heart. tama, guard your heart na! Tama. Pwede ka po mag-judge. Kahit po kakapamilya mo po, pwede ka po. Tama. Hindi, kasama yun. Kasama yun sa pag-guard. Kanina yung tamang tao mo siya i-express. Kasi pag mamaya sa maling tao, bibigay lang siya ng dagdag bang patong dun sa nararamdaman mo, hindi na nakatulog. So hindi mo na-guard yung heart mo. Kasama rin siya, kaya take note ha. Meron po ba? Alis na, pagsalita. Alis na, pagsalita. Sinama pala, hindi pa. Palaman, hindi pa nga nag-react mo. Kung meron lang, yan ha? Yun, alam mo yan. Magiging bukang bibigyan natin yung guard ng heart. Hindi yung sincere, kaya Inside ko po natin. May tanong si Ali. Ari, Ano? Alright, this is- Stronghold raw ba, pag madalas kang sabihan na, Bawal. Bawal. Ano po, kung ganito sila tapos ano, sabihin ko nila sa akin. Pag ikaw nagkasakit, huwag kang malapit sa akin. sinasabihan ka ng gano'n. Stronghold kasi, masarap ng stronghold. Ito yung parang nag-i-influence sa'yo mag-act some way. Nagiging ganito yung action mo, or reaction mo. Because of this, yun yung ibig sabihin ng stronghold. Parang weakness siya. So every time ba na sinasabihan ka na, ano nagiging reaction? Nagagalit ka ba? Or hindi ka makafunction? ano yung effect sa'yo? Kasi pag sinabi stronghold, parang limiting. May sakit ka, tinatago mo. Para pag nalaman nila, hindi nila sasabihin. O, di ba sinabi ko sa'yo? So parang same din din. Na-reject ka or parang hindi na tanggap yung nangyayari sa'yo. Weakness yun, pero hingkit mo. Yung stronghold, Stronghold siya kung parang hindi mo mag-guard yung sarili mo doon. Oo. Yung ilan na kumukontrol sa'yo, alam mo weakness mo yun, pero hindi mo mawin. Pero pwede ba siyang mawin? Sa power ni God, walang imposible eh. Pwede siyang mawin. Pwede kang makalis doon. Kaya nagpapayo si Solomon dito. Guard your heart. Alam mo yan ang weakness mo. Kasi yung kay Lida, medyo advanced na yun eh. Naging stronghold na siya. Ibig sabihin, Habitual. habitual na siya. Na every time na mangyari yun, trigger ka. Sa'yo, at trigger, huwag na lang magsabi. Sige, ganun din. Sa akin na lang po sarili. Stronghold siya kasi negative yung effect. Yun yung ibig sabihin ng stronghold. Parang nalilimit ka to act better, parang ganun. Pero hindi ibig sabihin na, yun ka na. Pwede ka pa rin makalis doon. Yes. Pwede ka. Ito by the verse natin. Kasi i-define daw nito kung course ng future natin. So, ibig sabihin, na-expose naman sa ganyan unfavorable na
situation, bata ka, na hindi mo kontrolado ang mga bagay. Ngayon na meron ka ng isip, you can guard your heart. Aware ka na. Pwede mo i-regulate. Pwede mo i-let go na. Yun yung sinasabi ni Hara. Nangyari na siya before, i-guard mo ngayon. Simula ngayon. Simula ngayon. I choose to be free. Yeah. I choose na hindi na ako magagalit. I choose na hindi ko mag-decide ng emosyon ko, si God. Yes. O, ganon. So, pwede yun. Yung sinasabi mo, guard your heart kasi kung ano yung niya, yung pinapasok mo, o yung hindi mo pinapakawalan. Yes. Yun ang determine kung ano yung magiging reaction mo. Huwag kasama yung pinapakawalan. Mm. Yung mga inood ninyo kasama yun. Kanina may pinag-usapan kami ni Chloe, sabi niya, Chloe, hindi ko na guard your heart. Di ba, no? Pero humingi siya ng sorry kay God. Sabi niya, Chloe, siguro dahil meron ka pa sa heart mo. During mo yan, during mo. Oo, yung past experience. So, ganun siya. Meaningful siya. Sabi niya, para in-empower tayo ng ng Bible na you can be your battle. Kahit sabihin stronghold yan, sinasabi ng Bible you will empower us naman. Yung kay Chloe ba, tao ba yun? Reaction lang niya. Reaction lang niya. Sabi niya parang, hindi na ako yung gano'n, nagalit siya. Pwede ba yun na yung tao stronghold? Opo. Yung tao mismo yung stronghold? Opo. Pwede rin. Yung trigger mo, parang Yung magalit. trigger mo, pwede. Pwede yun eh. Yes, pwede. Pag nakikita mo, yung tira-araw. Sira ang araw mo, no? Wala pang sinabi. Wala pa siya sinasabi. Nakita mo lang siya. Totoo yun, totoo yun. Naiinis ka na. Nainis ka na, oo. Ito mo lang yung mukha niya, sira na araw. Sira ang araw mo, no? Ganun kasi. Yun dapat mo i-win. Yes. Oo. Yun dapat. Kasi relationship patama sa sarili. Pag tao na pinag-uusapan, communication na yun eh. Communication. Alam mo, talo ka sa ganung sitwasyon eh. Ikaw na naiinis, ikaw ang talo. Bakit? Tapos yung ginagawa, natatalo ka na. Correct! Talaga. Pag ikaw ang nainis, talo. Sira na ang mood mo. Kasi nakontrol ka na niya eh. Ikaw ang nakakontrol ka na niya. Nakontrol ka na niya. Yan yung sinasabi ko. Kaya, Wala pa siya ginagawa. Nakontrol na niya yung emotion mo, nakontrol niya na yung isip mo, nagka-hard yung heart mo, sumasama na yung mood mo. O di ba, sinong talo? talo ka na. Sinasabi ko ng Bible, huwag ka magpatalo ka agad. Guard your Guard your heart. Hindi mo guard yan. Na-steal ka na agad, aga-aga. Naging sabaw ka. Naging ano ka na, parang lumidepend. Ikaw na naging, ayaw mo siya, galit ka. Pero, naku-control ka niya. Yeah. Yung peace mo, naagaw na. Naagaw yung peace mo. Talo ka na. Kaya kapag Basta kahit worship mo, naagaw. Yes, totoo yan. So guard mo yan. Sa negative lang ba na tao yun kaya? Yung ano. O hindi ah. Kahit wala, masaya ka na. Oo, pwede yan. Tinawagan ka lang, masaya ka na. Ganun. Pwede rin. Di ba? Sa negative lang ba? Sa tao lang ba na ayaw mo? Nangyayari yung gano'n? Nangyayari din sa... Hindi, di ba? Minsan kahit sa gusto mo na. Meron ako. Eh, gusto ba? Kunwari ganito, hindi ako example. Kunwari ganito. Kunwari, namiss ko si Alin. Tapos namiss ko rin si Chloe naman. Dalawa sila. Anong reaction ko? Diba? Minsan kasi, kayo ba? Kayo, especially kayo, mga miss, may mga nawala na sa inyo. Diba? Minsan may namimiss tayo tao. Pero masaya ka pag naalala mo sila. Nangyari ba sa'yo na yan? Kahit wala na sila, so medyo extreme na example, medyo emotional. Naalala mo sila, ang naalala mo yung memories, happy memories. Gets? Diba? Minsan gano'n, diba? Pero minsan, kung meron ka namin miss, naiinis ka ba? Hindi mo nakikita, hindi mo nakakapag. Bakit gano'n? Parehas na emotion yun eh, longing. Yeah. Bakit magkaiba ng reaction? So, ibig sabihin, kailangan check mo na yung sarili mo. Ano nangyayari? Check your heart. Bakit ganon? Bakit pag sa'yo namiss ko, naiinis ako pag di ko siya nakikita? Pag di nag-reply, nakakainis ako. Talagang mag-reply din talaga.
Di ba? Pero yung iba, kung namimiss mo, sumasaya ka rin. Naalala ko siya, masaya mo ako. Di ba? Check natin yung mga ganon. Di ba? Ano oras na? Sige. So final words, baka meron pa. 11:20. Meron pa mga dadagdag. Baka meron pang additional. Sabi tayong nag-enjoy. Haba na extension. Yung sharing ko kasi, umabot ng 10 minutes. Okay, okay na tayo? Sige. Nakita mo tayo yung notes ko habang tayo. Ganun naman ang plano. Ganun naman. Para sa akin. Meron mo kasi tulong. May examples sila. Dito na sa notes ko may mga examples pa. Si Joseph, si Rainer, paano nila ginawa yung height or hindi nila ginawa. Ayun na yung mga life na nila. Life na nila. Well, si Basics, paano ba na hindi ginawa yung height? Kay Bathsheba. Bathsheba. Hindi na natin siya nagamit. Tapos meron pa ako secondary na text. Siguro i-end ko na lang dito, no? Wala nang siyang share. Ito yung sinasabi ni Ate Charlotte sa Luke 6:45. A good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. Ibig sabihin, kung ano yung condition ng heart mo, yun din yung lalabas talaga. Kaya i-guard natin kung ano yung papasok. Kasi yun yung lalabas. Yes. Ha? Mixed emotions. Sama ka. Ano ko po, may Ganon, i-work out talaga natin. Kasi yun yung utos sa atin, i-guard natin. Ibig sabihin, pinapasok mo mix din. May good, may bad. So, naman talaga sa tuloy na buhay. Eh, dapat ipipilter mo. I-filter mo kung ano yung papasok mo. O para lalabas na gusto mong good, hindi good. Tama? Sige, okay na. Mahaba. Okay? Sige, close na tayo. Sige, close. Diba naman guys? Pwede ba gawin natin yung standard na kasi si Heart na sa si Chloe yung laging nag-lead. Kasi nag-pray na sila dun eh. Nagkanta, after, before. So dito, sana iba naman. Closing. Closing prayer, tapos yung closing pa sa huli pa, yung bago kumain. Para umikot sana. Matrain din yung iba na magsalita yung pag-ibig. Pwede ba yun? Gawin natin automatic na hindi na si Chloe sa kasagal. Kahit parehas, kahit parehas, hindi na parehas. Pwede naman yan. Pero ikaw mag-close after ng BS, tapos ikaw din after ng song. Last song. Para lang umikot siya, play lahat. Parang try training lang siya. Kasi lahat naman tayo dumata sa stage na nakakaya magsalita. Pero pag mag-isa naman kayo, siguro naman nag-play kayo mag-isa. Yun yung delikate. Kahit mag-isa kayo, hindi na kayo nag-practice. Diba? Nagigets ko pag dito nakakaya. So yun na, para ma-practice lang din. Walang clear. Pwede. Nag-pray na si Adam kanina, so wag na siya. Sino yung last week? Yan, si Hara. Sige, kahit may mga puno po, kahit anong bagay po na aming nagaaral guys, nakita po namin kung gaano po kaganda yung bagay na ginawa ng Lord. And sa Bible study po
Lord, na tumatak po ito sa amin, Lord, na ingatan po namin yung puso namin, kung sino man yung papasok sa atin, at kung sino man yung lalabas sa buhay namin. And Lord, I hope, Lord, na i-protect mo rin po kami sa papasok namin, sa life namin, Lord. I-protect mo po kami sa actions na gagawin namin, sa decisions making po na gagawin po namin, Lord. Lord, always remind us po dito po sa verse na binigay po ni Kuya Casey po. Ayun lamang po, Lord. Thank you so much